Biyernes ng gabi, magdamagan hanggang Sabado. May fiesta ng pagkain sa isang kalye sa Ortigas. Hile-hilera ang mga putahe mula pagkain lansangan hanggang pagkain sosyal. Ang kainan, one to sawa. Hindi mo aakalaing marami pa ring nagugutom sa Pilipinas. Biyernes ng hating gabi hanggang alas 12 ng tanghali ng Sabado, isinasara ang bahaging ito ng Emerald Avenue sa Ortigas sa Pasig para bigyang daan ang halos 80 food stalls na nagbebenta ng kung ano-anong pagkain. Ang banchetto ay salitang Italian, ang ibig sabihin fiesta. Fiesta nga talaga ito dahil fiesta na sari-saring mga pagkain. Yes, ma'am. Good morning po. Anong niluluto nyo? Baby back ribs and chicken nila po. Wow! Mukhang masarap, ha? Masarap po yan, ma'am. Ang malakas sa amin pagbibenta namin, liempo. May liempo silog kami. Mas malakas sa paumaga, mga silog. Sa halagang 60 to 80 pesos, pwede nang makabili ng set meal na kanin at ulam. May mga dessert o panghimagas din na 3 for 100 pesos only. Nga, malapit lang and taxi lang. Kumisa naglalakad lang. So, and ang daming choices kasi. So, kaya madalas kami dito. Is this your first time? Here, yeah, it is. What are you thinking of eating tonight? Fish balls. Fish balls! Yeah. You came all the way from San Diego to eat fish balls? Maybe, and like my family here for 4 days. Masarap yung sauce, may gulay, may karne. Masarap. Pebrero 2007 pa raw nagsimula ang banchetto sa Ortigas para tugunan ang pangangailangan ng mga call center. Marami akong narinig na sabing ganon, para bang sawang-sawa sila sa the usual food they eat every day. So, they would want something na lutong bahay, bagong luto, freshly cooked, tapos more affordable and maraming choices. Ang mga tiga-call center na sina Mike at Katrina, suki na raw sa banchetto. Para maiba naman kasi di ba paligid, panay fast food. So parang everyday panay processed food na kinakain. Maganda kasi bagong luto, tsaka lutong bahay yung kinakain. Tsaka malinis. Kulang ang mga mesa at mga upuan, so pwede na rin sa bangketa o sa steps. Medyo patok talaga itong banchetto kasi makikita mo ang daming mga bumibili ng pagkain at siksikan pa doon sa may bandang bilihan ng mga pagkain. Dinarayo na rin ito ng mga turista. I tried the chicken intestine, masarap. Habang papaliwanag na ang kapaligiran, bumababa rin ang presyo ng mga paninda. Marami na tira, so para makamura ka, ay baka na maubos. So, para makamura din yung mga tao, inaba namin ng konti. Pagdating ng alas 11 ng umaga, kanya-kanyang ligpitan na. Yung pinaka-early na natapos kami is around 3 o'clock in the morning. Nakaubos kami ng chicken and pasta. Okay lang, backup na kami. Ang renta para sa pwesto na mula 1,250 pesos hanggang 1,750, bawing-bawi raw sa tubo. Mga 5,000. Minsan 7, 6, hindi pare-pareho. Minsan pag sweldo talagang malaki. Pag maganda yung pecha, sahod ng mga call center, yan malaki talaga. Sa susunod na gagala tayo sa lungsod ng Maynila, maging mapagmatsyag, maging mapangahas. Dahil malay natin, nasa mga sulok-sulok lang pala ang mga nakakubling sarap. May tahimik at ligtas na daan, pero meron ding maingay at mapanganib. Alin man ang iyong mapili at saan destinasyon mo man gustong makarating,
Sana makarating ka doon na may naipong kaalaman at karunungan. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.